good weather, amen? Thank God na wala nag-ulan. Tani, di gid mag-ulan, no? Kung mag-ulan man, paulion anay ta. Parang nami aton pagpuli, hindi lamig, kag hindi danlog ang dalan. Okay? Sister Jenny, wala pa kaabot si Brad Michael? Uy, Bernice naman. Nag-chat kami, pizza 20. Excited pa naman ko nga magkit-anay kami. Extend? Hindi na kami magkit-anay. Malakat si pastor sa Bernice. Tanaw naman ito magbalik. Basi pagbalik ko, why na siya? Basi Domingo sa gabi ito o aga sa Lunes. Mabalik na siya, no? Hidlaw man ta sa aton mga men nga iban, no? Sayang daw mag 1 month na kami way nakita-anay ni Brad Michael. But anyway, aton i-pray. Okay, thank the Lord. Salamat, kasama natin si Ruby, amen? Daw nabudlayan na si Ruby, ano ang gamito niya nga mag-istorya? Una, bagong dating Tagalog. After mga 2 years sa Marbel, naging Ilongga. Ngayon nasa Jinsan, Bisaya. Kalibog na siya. Ano siya? Ano nang istorya niya? At anyway, let's pray for Ruby. Dahil sa schedule niya sa Jensan, di siya maka-prayer meeting. Gabi na siguro. Besides, medyo malayo pa sa kanila yung Mount Calvary. And limited din yung kanyang baon o allowance. Kaya na-miss din niya yung prayer meeting. Nag-text pala ito kagabi sa akin. Nabasa ko kaninang hapon na. Uy, may message pala si Ruby na magpunta dito. At so pray natin si Ruby, ang kanyang pag-eskwela sa Jensan. Ano ka na, Ruby? Grade 12? Wala pa uyab, ha? Crush lang, crush. Di mo na di mo uyab-uyab. Pag nag-uyab-uyab, stop eskwela, mag-asawa na. Di pwede haluin ang eskwela at uyab-uyab. Dapat pag eskwela. Lalo na malayo yung mama mo. Okay, so tayo tonight, and salamat, maka-study naman tayo ng Word of God this evening. Mga young people, pakipasok mamaya yung ating whiteboard, please. Chapter 2. Okay, Corinthians tayo, chapter 2. Tapos na tayo, chapter 1. So ngayon, chapter 2 tayo. Basahin natin ang whole chapter. 16 verses mo lang ito. Sige. Kami mga lalaki, verse 1. Lahat mga babae, verse 2. And then, verse 3, mga lalaki. Verse 4, mga babae. Until verse 16. Sabay-sabay tayong lahat. All, kasama si pastor, kasama kay pastor, mga lalaki, verse 1, go. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words and man's self, but in demonstration of the Spirit and of power. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. For how we need to seek wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor the princes of this world that come to naught. In mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. None of the princes of this world knew, for that in knowing it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him?
Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we are received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man altogether. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. May the Lord bless the reading of His precious word. Let us pray. Let's come to the Lord. Our gracious and loving God, thank you this evening. Thank you sa good weather. Thank you sa protection, sa pag-allow namin, Lord, this evening na makameditate, makastudy, makalearn sa imo mga pulong. Lord, amon pagpasalamat, dear God, nga may privilege kami this evening, nga kami tanan Ginoo maka-learn together sa imong nga pulong. Thank you, Lord, that the Holy Spirit is available and He is the agent, Lord, nga maghatag sa amon sang wisdom, agud maintindihan namon ang mga deep things, ang mga butang Ginoo nga budlay maintindihan sa human mind. But salamat nga may Holy Spirit nga mo ang mag-reveal sa amon nga makita namon ang truths. This evening, Lord, I pray nga imo pulong, Lord, amugid ang amon nga mangin gabay, amon pagsulundan, amon sa landigan, sa amon Kristohanon nga pagkinabuhi. Salamat, Lord, that the Bible is perfect, and therefore, Lord, it is reliable, credible, nga dapat namon saligan, dapat namon tuhuan. And salamat gamay sa libre, Lord, nga kaluwasan, ginhatag mo sa amon, wala kami gi-contribute, only amon ginsaligan ang imo gihimo sa cross. Salamat, Lord, nga ang imo kamatayon is, Lord, amo ang nagsatisfy sa demand sang Father, sa demand sang Lord, kag wala na siya iban nga pangitaon pa nga sacrifice, kundili ang gihimo lang ni Kristo sa cross, ang dugo ni Kristo Jesus, na satisfy na ang God the Father sa gihimo sang iya nga anak na si Jesus Christ. And tonight, Lord, as we go on, be with us. Salamat sa mga brethren that are here this evening. Let your name be glorified and exalted in our midst tonight. This I pray in Christ's name. Amen and amen. Thank you, and please be seated. Okay, atong whiteboard, please. Young people. Chapter 2. Okay, again, aton makita mga kabyanan, okay, ang theme sining bilog nga chapter speaks about true wisdom comes from the Holy Spirit, not human philosophy. Okay, amo na siya ang theme, Brad, sa kabukusan nga chapter 2, nga nagahisgot, nagahambal, nga ang matudtuon nga kaalam wala nagahalin sa kaalam sang tao kundi paagi sa balaan nga espiritu. Amen. Now si Paul, mga abyan, nagapadayon sa pag-argue o iya nga defend mga abyan, kay may mga tao diri nga gusto nila gid ang human wisdom. Okay? Kag ginapakadak-an nila ang eloquence. Magsilintang eloquence, maayo nga maghambal, ang maayo nga pag-istorya. Okay? So amo nang ginapangita nila mautod ng human reasoning. But sila ni Paul, hindi na siya ang iya tinutuyo, no? Luyag niya abyan i-remind ang mga Corinthians nga dapat ang pagtuo nasandig dira sa gahom sang Dios, hindi sa kaalam sang tao. Okay? Kay kung kisa ang temptation, ang tendency tungod kay maalam ang tao, dito na kita magsalig. Kay maalam ang tao, maayo mag-istorya, mabilib kita dito sa tao. Kag wala na mismo dito sa pulong nga ginahambal sa tao.
So mo nang tendency dira mga kaabyanan. That's why si Apostle Paul continuous ang iya pag-remind nga dapat wala na sandig sa kaalam o kung kanami magistorya sa tao, kundi dira lang gyud sa gahom sa Holy Spirit. Amen. So gani mga kaabyanan na aton na lantawon diri in verse number 1 aton isa-isahon, and I, siling ni Paul, ako, mga utod, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I, gibalik niya, ako, gigamit niya nga halimbawa niya kaugalingon, and I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. Nagakurog. For, and my speech and my preaching, notice this mga abyan, was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of the power. Amen? So, ano aton makita diri nga spiritual lesson? First, mga abyan, is that dependence on the Spirit, not on ginatawag nga yan. Dependence on the Spirit, not eloquence of men. Ano po silingon? Dapat kita, ang aton nga dependence, ara dira sa Holy Spirit. Hindi sa eloquence sa tao. Hindi sa kaalam. Like I said, hindi sa kanami maghambal sa tao. Gani, gihambal ni Paul sa iyang ginsulat, diri mga abyan, siling niya, verse number 4, siling niya, and I as with you in weakness and in fear, in much trembling. Verse 4, and my speech, ang akon paghambal, ang akon pagistorya, ang akon pagwali, siling niya, and my speech and my preaching. And take note, ang akon wali was not with enticing words of man's wisdom. Hindi nga pulong wali nga makaganyak, hindi pulong o kung wali nga pang ano nang enticing man sa Ilonggo, makaganyak, makadani, makaagni, ano pa ang synonym niya, no? Mga utod siling niya, but in demonstration of the Spirit and of power, kundi paagi sa balaan nga espiritu, gahom sa balaan nga espiritu. Amen. Ano ang rason? Ara sa verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men. Amen. Hindi dapat matindog, hindi dapat mapasad, hindi dapat mapundar. Mga utod, sila ni Paul, ang inyong pagtuo, dira sa kaalam sa tao, kundi diha sa gahom sa Dios. No? So gusto i-emphasize ni Apostle Paul nga ang atong dependence hindi dapat diri sa eloquence of men, hindi sa kaalam sa naghambal, hindi sa preacher mga utod. Now take note, kung di mo lang tao, di po basta-basta si Apostle Paul. Kung di mo basahon niya background, Parisi siya ba? Parisiyo. Kag di ka pwede mangin Parisiyo kung di mo ma-memorize ang 5 ka libro nga gisulat ni Moses. That is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Memorize di mo na brad word for word bago ka maging Parisi. Kag si Apostle Paul, Parisi siya. But silingon, very familiar siya sa batas ni Moses. Kung about Judaism, kabalo si Moses. About balaod, kabalo si Moses. That's why di siya basta-basta.
Pero siling niya, ang akong gihambal sa inyo, akong pagwali sa inyo, hindi paagi sa pulong sa tao. Hindi sa panami-nami sa pulong, hindi panami-nami sa paghambal, kundi dapat ang inyo pagtuo, mapasad, mapundar, magatindog dito sa kaalam sa Dios. Dito sa Espiritu sa Dios, sa gahom sa Dios. Okay, ang tao, Brad, by natural, namian matas ang tao nga maayo mo istorya, Brad. Wala man siguro yung tao nga, di ginamian sa tao nga maayo mo istorya. Di ba? In fact, may mga pag-aaral, kung public speaker ka, may libro na, Brad, nga dapat tunan mo, may subject na siya about public speaking. Especially public servant ka. Lalo na ka ng mga vice mayor, mga vice governor, kasi sila ang mga presiding officer. Sila ang preside, sila maghimo batas sa panlalawigan sa aton nga province. Vice governor na ang preside dira. So may ara na sila nga dapat public speaking, kabalo ka man siyang at least one kabalo ka unsay mga procedure sa proceedings. All right? So nami man nga kita tanan bad mag-study man, mag-improve man. Pero dapat hindi ta dapat gihambalan ni Apostol Paul nga hindi dapat matindog, makadepende ang aton nga pagbilib dito sa tao o kaalam dito sa tao. Kaya sabi ni Paul, mga utod, siling niya, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Both silingon si Apostle Paul, mga abyan, galikaw siya sa mga fancy speech or human wisdom. Kundi, he preached directly, Christ was crucified. In fact, ang iya hambal ba siling verse number 3, every time siya ba magwali, may ara fear, kag may ara much trembling. Amo na budlay ko na ang pastor, ang preacher, ang missionary, ang evangelist, kung magwali sa pulong sa Dios, overconfident, kanang wala ka na kuan ba, dili ka na conscious ba? Daw pag-abot mo sa pulpit, daw sa ulado mo na, daw kabisado mo na, kag wala ka na dependent sa Holy Spirit. Kay tungod, ari na tanan diri. Amo nang delikado ka nang mag-abot sa point, ang tao magialamo na, kay ang tendency, mga abyan, ang temptation, hindi na siya mag-rely sa Holy Spirit. Hindi na siya dependent sa Holy Spirit. Kundi dito na siya kaalam. Amo na nga kita, dapat conscious kita. Praise God, kung familiar ka, praise God, damo ka verse balaan. Praise God, maayo ka na magsulwining. Pero Brad, take note, dapat dependent ta sa Holy Spirit. Never kita maging confident sa aton nga flesh. Never kita maging confident sa aton human wisdom. Dapat sa Holy Spirit kita. That's why nga, dapat always kita magsalig, always kita magpray sa guidance, sa leading. Nga sensitive kita sa leading sa Holy Spirit. Kay budlay kung human wisdom na lang ang nagapasulabi, hindi na knowledge gikan sa Ginoo. Kay biskan ano ka knowledgeable bad, nami ka mo articulate sa pulong sa Dios, dami ka mag-discuss, dami ka mag-lecture, dami ka mag-deliver sa message. Kung wala leading sa Holy Spirit, you are just like a tinkling cymbal. No, daw istorya ka na lang sa hangin nga naman. Ang imo nagali ka o galingon bad ang nag-istorya dili nang pulong sa Dios. Dili nagahom sa Holy Spirit ang naga-work, kundi tawhanon na, Brad. No? Kaya, kanami kay Apostle Paul, kay biskan, preacher siya, Brad. Pero, aton makita, nagtusog, no? Kita nato na ang iya nga dependence. Ano, verse number 2, anong sabi niya, Brad? For I determined, ini nga phrase, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him, what? Crucified. Isa lang gusto niya mabalaan. Why na siya pakialam sa iban nga mga bagay, mga abyan? Why na siya nagausisa sa iban nga mga background o ano mga background sini nga mga tao? Okay? Why na siya pakialam kung ano nga mga issue dira nga iban? Kundi sila ni Paul, save Jesus Christ and Him crucified. Yun ang pinaka-goal niya. Pinaka-ultimate goal ni Paul nga
mawali niya. Okay, ma-deliver niya. Kag ma-emphasize niya, wala iban na si Kristo namatay kag nalansang para sa aton mga sala. Meaning sa aton nga preaching, brad, dapat i-exalt naton, i-magnify naton si Jesus Christ. Never gyud kita mag-emphasize sa aton self. Dapat sa mga preaching, sa mga Bible study, o soul winning, brad, dapat si Kristo gyud ang magawas. Si Kristo ang ma-exalt. Even sa aton testimony, brad. Praise God kung may mga blessing ginamitan ni Lord. Praise God, mga estudyante kon, may mga accomplishment ka mo. Glory to God. Pero dapat hindi mabida ang self. Dapat si Kristo gyud ang atong mataas. Amen. Intindihan ta, brad? Dapat hindi gid si self. Dapat ang self itago ta permi. Kay ang self gis kuyaw ni brad gusto gid niya mo na. No, kining flesh na to bani pagkatawhanon ta bala. Gusto siya dayawon, gusto siya itaas, gusto siya sang aplos, gusto siya nga ma-recognize. Amo na si self. Amo na nga dapat bantayan ta ni si self. Nga dili siya ang maglabaw kundi si Kristo. Hello. Oh. Amo na ito makita kay Apostle Paul nga si Kristo giya. Christ exalting, no? Oh, gi-exalt na to. Si Jesus Christ gyud ang iya nga ginataas mga utod. Kaya no ang hambal niya nga dapat mga utod amo ning nami there is a verse number 4 siling niya, and my speech and my preaching was not with enticing word of man's wisdom. Wala gagamit si Apostle Paul sa mga pulong hindi layman's term. Inang pulong abiyan nga dili maintindihan sa mga tao. Nga ang tao ang ilang nga paghanga dito na sa mga words ni Paul, sa mga ginapanghambal ni Paul. Okay? But siling niya, but in demonstration of the Spirit and of power. Ubot silingon mga utod ang gigamit ni Paul. Direct siya. Direct message si Paul. Jesus Christ, ang mensahe lang kay Jesus Christ. Ano ang reason, mga utod? That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen? Na at the end of the preaching, brad, dapat at the end of the preaching, o teaching man, or whatever, dapat ang maintindihan sa tao, ang pulong sa Diyos yun. Ang magpabilin sa kasing-kasing o una-una sa tao, dapat ang pulong sa Diyos, ang principle, ang truth. Hindi kun ang preacher, hindi ang preacher, kundi ang truth, mga kabiyanan. Verse number 6, howbeit, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. So aton makita dira, mga kaabiyanan, may gimension si Paul nga duha ka klase nga wisdom. Yan. Wisdom of this world and wisdom of God. Duha ka klase nga wisdom. Kag kining duha ka klase nga wisdom, kungkis aga sumpaki ni. Kaya ang wisdom sa kalibutan, abiyan, ginakontra niya ang wisdom of God. Kag damo mga tao nga diri na sandig ang ila wisdom. Ang ila kaalam diri sa kalibutan, diri sila pati sa wisdom sa kalibutan. Diri sila believe sa ini nga klase nga wisdom. At apang ano ang hambal ni Apostle Paul? No? Saling niya nga even ang mga princess of this world o ruler, mga kauturan, no? Wala makaintindi sila nga kaalam, mga kabiyanan.
Alright? So dapat kita ma-realize na itong mga utod na dapat dependent kita sa Spirit. Amen? No, hindi kita mangita sang maayo nga maghambal. Maayo mag-articulate, maayo. As long pulong sa Dios ang gitudlo, dapat naton batunon. Amen? As long truth ang ginatudlo, aton i-appreciate ang pulong sa Dios. Regardless kung sino ang magtindog, regardless kung sino ang maghambal sa pulpit, regardless kung sino ang preacher, as long that is truth, mga abyan, dapat kita mag-submit kag mag-subject sa ina mga utod nga kamatuoran. Amen. No? Kay wala na sang iban nga truth, kundi truth from the Word of God. Alright. Next, ano ang aton makita? Ikaduha nga butang, mga kaabyanan. Okay? Not only dependence on the Spirit, not eloquence of men, ikaduha mga abyan, aton makita, there is that spiritual truths revealed by the Spirit. Spiritual truths revealed by the Spirit. Okay, again, look at verse number 5 or verse number 6. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world and to our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Verse number 10, but God hath revealed them unto us, notice this, by His Spirit. Amen? For the Spirit searcheth all things, ye the deep things of God. So aton makita, suno sa aton ginbasa mga abyan, according kay Apostle Paul, nga may ara truths mga abyan, nga sa diin nakatago. Kag ini nga truths gi-reveal lang by the Holy Spirit. Nga even the princes of this world, the rulers of this world, why nila nabalaan? Kay kung nabalaan nila, hindi nila i-crucify si Jesus Christ. Oh? So sila mismo, why kabalo? Mga utod kung ano ni siya nga truth. Kag kini nga truth, gi-reveal lang sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang sini. Mga utod ang nakahimo. Alright? So ibig sabihin, without the Spirit, mga utod, hindi natin maintindihan ang mga spiritual things. Right? Hindi natin maintindihan na. So nga naintindihan na to, tungod kay may Holy Spirit. So ang Holy Spirit, siya ba ang agent na makita at maintindihan natin ang mga spiritual things. Later on, makita natin ano ang kaibahan sa spiritual man and natural man. Alright? But siling ni Paul dire, mga utod, alright, na may ara wisdom. Look at verse 7. But we speak the wisdom of God in a mystery. So ano ni nga klase nga wisdom? It is mystery. But silingon, hindi ni siya available mga utod. Hindi ni siya available sa tanan. Hidden ni siya. Gitawag ni Paul nga God's hidden wisdom. A mystery now revealed to believers that even the rulers of this world didn't understand it and therefore crucified Christ. And God prepared unimaginable things
for those who love Him. Gani siling diri sa verse number 8, siling diri, which none of the princes of this world knew. Wala bisan isa brad, mga rulers, mga authorities of this world. For had they known it, kung balaan pa lang nila, they would not have crucified the Lord of glory. Verse 9, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So why ni siya? Nakatago ni siya nga wisdom, mga utod. Why ni gin-reveal? Hindi ni siya tanan. Hindi ni siya available sa tanan. But praise God, diri sa aton, sa body of Christ, diri na siya gin-reveal. Especially kay Apostle Paul. Sa time ni Apostle Paul, dila gin-reveal mga kauturan. That's why siling diri sa verse number 10, mga utod, but God hath revealed, praise the Lord, gin-reveal. Hindi na siya secret, but available na. But God hath revealed them unto us. Paano nga naging available? Paano gin-reveal? By His Spirit. Notice, capital S, that is the Holy Spirit. For the Spirit, ano ang purpose? Ano ang function sa Spirit? For the Spirit searcheth all things. Nakita niya tanan, balaan niya tanan. The deep things of God. Even mga bagay, mga utod nga madalom. No? Mga hidden. Balaan sa Spirit. Verse 11, for what man knoweth the things of a man, save the Spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Amen? That's why, mga utod, biskan anhon ka tao, anon sa tao, ano siya kaalam sa secular, mga utod, kung wala Holy Spirit, di niya gid ma-appreciate ang truth. Di niya maintindihan ang Bible. Kaya matingala ka, biskan mga alam, mga tao, mga professional nga mga tao. Mga taas ang alam, may mga degree ni nga mga tao. Pero when it comes sa Word of God, budlay nila intindihon. No, di nila ma-articulate, di nila ma-interpret properly. Sapagkat iba ang wisdom sa kalibutan, iba ang mga spiritual things. Hindi mo pwede ba automatic nga maalamon ka sa kalibutan, ang Bible, the same ang imo pag-interpret ka, pag-intindi. Kailangan ka sa Spirit of God, agad ka makakunik diri. Hindi garanti ang degree mo, hindi garanti ang imo nga alam. Pero batingala ka tao nga wala mga alam. Pero nga aman bad, naintindihan nilang Bible, mapaintindi nilang Bible. Nakita na lang example bad, ining mga lawyers mga lawyers magin ni sila. Pero sila mismo bad, wag intindihan ay. Pareho nag-eskwela sang law, pareho nag-eskwela sang nga mga kuan bad. Pero iba-ibang ilang pag-interpret. Nakuha niyo, brad? Oh. Lalo na ang Bible. So makita nato diha, ang wisdom sa kalibutan, hindi perfect, may loophole. Oh. May something, may mali, brad. Pero ang Bible, wala. Pero maintindihan mo lang ni, kung may aral at Holy Spirit. Kaya kailangan nato sa Holy Spirit, yung magpaintindi sa aton. Kaya kung kita-kita lang, di ginato ni maintindihan. Hello, amen? Kaya dito pwede maghimos ang private interpretation. It should be the Holy Spirit ang magpaintindi sa aton. May connection ang aton Spirit sa Holy Spirit. Ano hambal niya, Brad? Look at verse 13. Ato lang ikot. Anong siling sa verse 13? Which things also we speak, not in the words which man's wisdom. Okay? Hambal ni Paul, hindi sa mga pulong nga iya sa kaalam sang tao. Wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth upon paagi sa pagtudlo sa balahan nga Espiritu. Ang ano siling niya? Comparing spiritual things with what? Spiritual.
So ang spiritual, makakonek sa spiritual things. Ang spiritual man. So pag wala ka sa Spirit of God, di mo maintindihan ang spiritual things. Amen? Kaya di mo matakan ka sa Bible. Pastor, sige man ko basa, pero may man ko gabasa, pero daw naglibog ulo ko. Gasakit ulo ko. Di ko maintindihan, Pastor, ano bot silingon? Pamangkuton mo ka o galingon, bad, basin wala kay Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, ang mga magpaintindi. Kag lalo na karon nga may arat ta rightly dividing the word of truth, damo ni mo makita, maintindihan. Kung kanino ni para sa diini mga utod, sino gihambalan sini? Amen? Spiritual truths revealed by the Spirit. Kaya salamat na nasolve na aton problema mga utod. Makita nato ng truth, ma-appreciate nato ng truth, bangod may ara na ta Spirit. Kaya katong nagharalin, mga utod, hindi issue dito ang nag-change ang doctrine. Ang issue, Brad, hindi magpatudlo. Gi-decline nila, gi-turn down nila ang truth. Pulong mo na sa Diyos. Nga magsiling ka naglain ng doktrina sa kaluwasan. Tungod ba kay wala na sinner's prayer, sabihon, hambalon mo na, naglain na ang kaluwasan? Maghambal ka, naglain ng kaluwasan, kung ang aton kaluwasan requirement na ang good works, ka good works atong kaluwasan, nan makasiling ka, naglain ng doktrina. Diri noon, gi-purify mga abyan, gi-purify diri, na ang atong kaluwasan purely through the work of Christ on the cross. Never sa aton work, even sa aton nga prayer. Oh. May isa dito kami nga ginapabugal, wala nag-lead sa akon prayer para naluwas ko. Naluwas ko ya kay ako lang mismo ang nag-pray. Pabugal niya nga wala daw nag-lead sa iya sinner's prayer. Pero ang hambal niya, ako lang mismo nag-pray sa akon kaugalingon. Naluwas ko kay nag-pray ko directly sa Ginoo. O si, wala to nag-lead, wala siya gi-repeat after me, pero ang iya gyapon gisaligad tungod kay nag-pray siya. Amo to nakaluwas, pareho ra gyapon. Ang kaibahan lang, wala lang sa nag-guide sa imo. Wala ka lang nag-repeat after me, Lord, Lord, come into my heart, come into my heart. I now repent of my sin. Oh, wala lang. Pero kung imo gisaligan ang imo prayer, dili mo gisaligan ang gihimo ni Christ, the same gyapon. Good works gyapon na mga utod. So kung kaisa lang, kulang ta ba? Tungod sa pride mga abyan, mu-judge na yun ta. Wala naton giusisa, gitan-aw kung ano gali ang tuntuon nga kamaturan. Kay kung na kay Holy Spirit man, ma-discern nimo, may ara ka discernment, mga utod. Hello, amen? So muna nga, utod, sila ni Paul, kailangan naton. Salamat, gin-reveal sa aton ang truth. Sila niya, by the Spirit, for the Spirit searcheth all things. Ano ang, Brad? Romans 8:16. Anong hambal rin ni Apostle Paul? Romans 8:16. Ano hambal niya da, Brad? Verse 15, mag-umpisa ta. Romans chapter 8, 15 and 16. Read. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen. Paano tanabalaan nga children of God ta? Tungod kay ara na sa ato ng Spirit of God. Dati sa wala pa kita na save, anong spirit kara sa aton? Spirit of bondage. Spirit of bondage. Sino ni Apostle Paul? Ano pa? Spirit of fear. Ang kahadlok, mga utot. But salamat, nag-abot ang another spirit. Kag ini siya mga utot, the spirit of adoption. Spirit of adoption, siling ni Apostle Paul sa verse number 15. And because by ara nata spirit of adoption, we are adopted
by the Lord Jesus Christ through His work on the cross. Makapray na kita, makakry na kita, Abba Father. The word Abba means Father also. And then, sila sa verse 16, the Spirit itself beareth with our spirit that we are the children of God. Amen. Are you children of God? Amen. Praise God, mga abyan. That's why, dapat mag-Bible reading na kita. I'm not saying mga utod, instantly, overnight, maintindihan ta ang pulong sa Diyos. Gradually, Brad, amat-amat. Kay i-reveal man sa Ginoo ang mga truths sa ato. Hinay-hinay lang, hinay-hinay. Makita nato ng truths, Brad. So keep on learning, keep on studying, keep on reading the Bible. Kay little by little, maara kita, Brad, maintindihan, ma-learn. So kung di ta magbasa, bisan may ara pa Holy Spirit, huwag po ta matunan. Kay mag-work man lang ang Holy Spirit kung magbasa ta. Iskan ara pa ng available pa ng Holy Spirit, kung kita tamad man ta mag-study, why taga-learn? Why Japon? No? Amo na mga abyan. Importante. So, salamat kay Lord, ang spiritual truths, mga utod. Di ka na kailangan mag-Bible school para pa makita nimo ang truths. Amen? Dili lang ta, mamati tas pulong sa Dios. Mag-study ta, mag-pray ta sa Holy Spirit, mag-pray ta sa Ginoo. Enough na mga utod, kay ang Spirit, enough ang wisdom. Ihatag sa aton. Kaya hindi na limited sa mga Bible student, hindi limited nga i-monopolize sa pastor ang wisdom, no? Tanan kita, equal kita, o equal opportunity, gitagaan ta sa Holy Spirit sa wisdom. Amen. So dapat i-grab nato ng opportunity, mga kabiyanan. Sa Old Testament, hindi na muna. Hindi, iba ang senaryo sa, ano ba, kaya ang Holy Spirit wala nagadwell. Ang certain period, certain people lang ba ang gitagaan sa Ginoo sa wisdom. Hindi tanan. Pero sa aton sa mystery program, salamat, available sa tanan nga member sa body of Christ. Amen. Thank the Lord, mga kabiyanan. Okay, number 3. Yun. Natural man versus spiritual man. Balik ta sa atong text, 2 Corinthians chapter 2. Ano ang kaibahan sining duha? Ano ang diferensya nila? Ang difference. Verse 14. Verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Why? For they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Alright? Ano po silingon sang discern means blind. Spiritually blind. 15, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Verse 16, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Alright? So ano daw? Natural man, ano siya? Ano ni? Unsaved. Unsaved. Kag tungod kay unsaved siya, mga utod, receiveth not. Hindi niya mabaton. Hindi niya maintindihan. No? Ang mga spiritual things. Okay? Kag para sa iya, sa natural man, para sa natural man, ang mga butang nga iya sa Dios, mga butang nga spiritual, ang iya nga pag-intindi, ang iya nga assessment, ang iya nga evaluation, mga utod, foolishness, nonsense, wala pulos, kabuangan sa isa ka tao nga walay spirit. Ibig sabihin,
Ang tao nga natural man, unsaved, of course, kay wala siya Holy Spirit, hindi niya ma-appreciate ang mga spiritual things. Ang mga butang nga Diyos noon, mga butang nga godly, mga butang nga righteous, hindi maintindihan sa natural man. Para sa iya kabuangan, wala pulos. That's why, di ka matingala sa isa ka tao nga dili luwas. Simba ka mo. Bilog Domingo, pagig ka mo, gabi na ka mo mapuli. Kung gibiyahe mo na, sayang pa tong kwanto, isa ka adlaw. Isa ka adlaw, sobra-sobra naman. Half day goro mo, di naman na maglain ang Ginoo ba? Nga ang gidapil pagid hapon. Pero basi maglapas man kamo, masubra man kamo sina. Oh, grabe naman ang kasimbahan. Nay na. Do kulang na lang kamo matinir sa simbahan. O di ba may mga amo na bala nga mga comment sa tao? Kag usually mag-aambar sina, mag-unbeliever. Kung kisa gani may unbeliever, may believer pa kung kisa, kami kasimba, hapdi man lang kamugit bilog adlaw. Amo yan, aga sa buntaga, tapos na. Way na hapon. Siguro, reklamo pang Ginoo sila, naghatag ka naman, siguro okay na na. Di ba may mga amo na? So dito matingala utod, kay ang mga, sila sa Bible bad, ang tao nga natural man, unsaved man, wala. Ibang pag-intindi nila, ibang appreciation nila. Sa truth, sa pulong sa Diyos. Hello, nakuha natin, Brad? Pero kita nga Kristohanon, iba. So may ara kita mga utod, no? But silingon, the natural man, the unsaved, cannot understand the things of the Spirit. Biskan ano mo, Brad, paintindi sa iya, amo na, kung dili, Brad, mag-work ang Holy Spirit, kung sirado ang Holy Spirit, amo na, mga utod, magbais lang kamo, magbais lang kamo. Amo na, pamangkuton mo, anay, magsulwining ka. Brad, sis, gapati ka ba nga ang Bible pulong ni sa Diyos? Kaya kung kumbinsido siya nga pulong sa Diyos, pwede ka. Kaya kung di siya kumbinsido nga pulong sa Diyos, budlay ka magpaintindi sa iya. Kaya ba isod pa maya primero, paano to makapati nga kanang imong i-share sa akon subong? Mapatihan ko na, masaligan ko na. Di ba tao lang kasulat sila? Ti, ang tao ya, tao man lang na, magkamali man na, magka-mistake man na. Ti, paano ta nga masiling nato ng gihambal nila nga eternal life, gatuod yun ang eternal life. Hindi mga tao nga muna. So kung kaysa man, kung ga-share ko, bago ako mag-share, Brad, sir, kumbinsido ka ba nga kining pulong Bible nga akong dala, pulong ni sa Dios? Kag diri way ni siya mali. Kung kisa dugay pa makasabat. Depende lang siguro. Depende lang, may mga mo sila nasabat. Subot sila ngo dili pa sila kumbinsido. Pero kung kumbinsido ang tao, at least tuloy-tuloy aton pag-witness, pag-share. No? So the natural man. So dito matingala, ano sila, Brad? Foolishness. The same mga utod sa aton ginbasa last week. Atras na gamay. Anong hambal ito sa chapter 1 verse 18? Daw gibalik lang ni Paul, no? Ano sila niya, Brad? For the preaching of the cross is to them that perish, Brad? Foolishness. So sa mga unsaved daw, ang preaching of the cross, foolishness. Why kwinta? Kabuangan lang. Kabuangan, siling ni Paul. So ginapakalain nila ang preaching para sa mga unsaved. But siling ni Paul, but unto us, which are saved, it is the power of God. Amen? Kaya sa aton mga utod, so dito matingala gali nga ang mga kay siling sa Bible, verse number 14, foolishness unto him, neither can he know them, di nila balaan. Ano ang reason? Because they are spiritually discerned. Amo nang pinaka-root cause, they are spiritually blind. Sino ang nag-blind sa ila? Si Satan. Si Satan. Hello, amen. Kaya hindi luyag ni Satan nga makita nila, makita sa tao ang truth. Ginatago mga utod ni Satan ang truth sa ila. Kaya
Okay? Amo na mga utod. Na di nila ma-appreciate. Alright? So kita sadto man, natural man kita. Okay? Di man naton ma-appreciate yung mga butang. Di man taganahan sa mga Bible. Mag-share sa to sa about Bible, di man taganahan. Ang tao bala, kornihan. Mag-change topic lang. Tadi lang ng mga Bible. Di man ta magsimanirista. Ano ka, pari ka? Di man ta mga tao muna, basta pag Word of God, di ganahan. Di sila ganahan mag-topic about Bible. Di sila mag-topic about spiritual. Di ta matingala sina. Kaya mo gina ang response, instinct, mga abiyan normal sa mga unbeliever. Receive not. Okay. But, siling diri mga utod. Verse number 15. But he that is spiritual, judgeth all things, yet himself is judge of no man. So dito naman sa spiritual man, may ginatawag he has discernment, judgeth all things. Kagaya nga judgment, righteous, judgeth all things. In other words, ang judgment mga utod sa spiritual man based sa truth, hindi sa opinion kag wisdom sa tao. So kung mag-judgment ta based on the truth of God, so may ara ta discernment. No. Ano ng discernment? Pag-intindi. May pagkilala. Ma-distinct mo siya. May distinction. Diin ang tama, diin ang mali. Diin ang para sa Dios, kag hindi sa Dios. Amo nang kaibahan sa aton. Compare sa unbeliever. Okay? Mga abiyan. Kay may ara tayong spirit. Ang spirit, amo nang maghatag sa ato sang proper discernment. Ma-discern mo ba? Kini truth di siya. Kini hindi di siya truth. Amo na mga utod ang kaibahan. So nami diri kay may ara kita mga utod sang discernment. Meaning, mga utod, God's wisdom is not available to unbelievers or through human reasoning. It must be revealed by the Spirit. The natural man, the person without the Spirit. The spiritual man, the one led and taught by the Spirit. Amo na siya. Spiritual truth cannot be grasped intellectually alone. It must be spiritually discerned. So hindi lang naton mga utod maintindihan merely sa aton sarili nga knowledge. Kailangan naton sang Holy Spirit para magkaroon kita sang spiritual discernment. Amen. Receive it not, siling diri mga utod. Receive it not the things of the Spirit of God. Sino na siya? Amo na siya mga utod, ang natural man. Okay? But we, siling sa Bible, verse number 15, but he that is spiritual judgeth all things. But silingon, nga ang tao nga spiritual, hindi bias. Ginaway niya, ginalantaw niya, ginabalanse niya. Bago siya mag-decide, bago siya mag-hatag sang judgment. Okay? Amo na ang proper nga judgment, mga utod. Judgeth all things. Okay? And then, siling diri mga utod, verse 16, for who hath known the mind of the Lord? Sino bala nakabalo sa unahuna sa Dios, isip sa Dios, that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Verse number 12, mga utod. Tara pa ta? Amen. Let's read verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us
of God. Amen. So ano ang ato na baton? Hindi ang spirit of the world. Anong espiritu ato na baton? Sila sa verse 12, but the Spirit which is of God. Amen. Saan na ito nabaton? During our salvation. The Spirit, the Holy Spirit. Kag kini mga utod instantaneous. Gihatag ni, way ka nabalaan, way mo na feel, way mo nakita, pero truth to, sa pagkaluwas mo, gitagaan ka salvation, gitagaan ko ka Holy Spirit, nga mo guide para maintindihan mo ang spiritual nga mga butang. Oh. Kaya dumol ang aton mga utod na angkon sa nasave ta, naluwas aton ka lang, gipaamanan ka pa, gisild ka pa, gitagaan ka pa Spirit of God para magkaroon ka spiritual wisdom. That's why ang Kristohanon advantage data sa unbeliever. Kay di na ta mango. Kay guided na ta sa Holy Spirit. Lead na ta sa Holy Spirit. Kaya kung mag-pray ta, Lord, please guide me, hindi na mo silingon, hindi na ikaw ga-decide para sa imong kaugalingon. Hindi na ikaw ang nag-take para sa imong desisyon, kundi ang Holy Spirit na. O ang Holy Spirit, di makapatalangon sina. I-guide mo kaya all truths siling sa Bible. He shall guide with all truths. Kaya i-check nato naton kaugalingon kung bala may ara gid ta Holy Spirit. Kay I believe ang Holy Spirit mga utod i-guide gid niya kita sang tama mga kabiyanan. Amen. O siling dire which is freely given to us of God. Of God. Kaya like Apostle Paul mga utod, no di kita magsalig sa aton nga wisdom. Amen. Kaya gitagaan ta sang verse Proverbs 3:5 and 6. Amen. Nga dapat dependenta sa Ginoo. Trust in the Lord with all thine heart. Amen. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. No? So, trust in the Lord, mga kabiyanan. Okay? So, natural man versus spiritual man. Ang natural man, unsaved, mga utod, receiveth that. Di niya batunon. I-resist niya ang truth. Ginakontra niya ang truth. Kag para sa iya, ang mga butang na spiritual, ano ang iya konklusyon? Foolishness. Foolishness. Kaya makita mo, gina-score nila ang mga good things, ang mga unbeliever, kundi intong maayo, gina-define nila, gina-mock nila, gina-despise nila. Pero ang mga butang mga hindi maayo, ilang nga ginakwan, gina-patronize, gina-applause, mga kabiyanan. Oh? So, kabaliktaran. Spiritual discernment. So, ano atong lesson, mga kabiyanan, nga makita natin dire? Alright? Si Paul, naghambal, na dapat ang atong dependence, ara sa Spirit. Amen? No? Hindi gid kita, never kita diri sa tao. No? Eloquent sa tao. Medyo na ano ako mga utod, naunod ba? Tong hambal bala ni Abanti nga. Oh, may ara bara? Gatong na-speak dito. Is there anybody here that speak better than me? Nga mag-speak unong English better than me? Grabe ka. Dapat pa ba ng istorya ng mga amuna? Oh? I know kung sa congregation masiguro niya ginahambal nga ano? Oh? So, very sad, very arrogant, very mga kabiyanan. Huh? So, hindi dapat. No? So, amo nang balantayan naton. Kay ang arrogant sa tao, aragid. Hello, amen. Maghalong kita. Giwardingan kita. Amen. Hindi lang na pastor, hindi lang preacher. Tanan kita. Kaya ang tao, dili kung kisa, magbilib. Amo na ginapangita sa tao.
ang kaalam sa tao. Tawhanon nga kaalam. Pero kung ara ka na sa truth karon Brad, iskan ako, gapamati ko sa mga preacher, mga iban-ibang mga pastor. Pakita mo na to sa online, amo na. Pero, kung wala ka pa sa truth, mga utod, ma-appreciate mo, ganito, ganyan. Pero karon nga ara ka na sa truth, ma-differentiate mo. Biskan ano ka namin mo preach Brad, pero kung wala rightly dividing, hindi ka na mag-enjoy. Hindi mo na ma-enjoy mga utod. Kaya para sa imo, puro na lang istorya, puro sigaw, puro singgit-singgit na lang, puro amo na lang na. Pero di mo mag-appreciate ang preaching. Kaya ang truth, mga abyan, wala. No? Pero makita mo, abyan, bisan di ka bisag soft-spoken lang ang preacher o lecturer. Bisag, dili siya eloquent, very articulate mag-discuss, abyan. Pero makita mo ang truth, ma-appreciate mo nga, wow. Simple nga verse, pero grabe na expound niya. Very rich ba? Ma-amaze ka nga, wow, grabe ang truth para niya. Duha lang ka verse, tatlo ka verse, gi-dissect niya, gi-elaborate niya. Pero grabe, makita mo ba? Ma-amaze ka. Ano man, kaya na yung Holy Spirit nag-work. Makita mo ang wisdom ni Lord ba? Mga kabiyanan. No? Ay, I hope kung pareho ba ta mga kabiyanan. No? So, salamat kay Lord. Mga utod nga gi-remind ta subong nga gabi nga dapat diri kita dependent ta sa leading sa Holy Spirit. Amen. Kag idi kita sa wisdom of men. Si Apostle Paul kung may pahambog man siya Brad, alam man gyapon si Apostle Paul. Pero aton makita nga dili siya Brad. Sila niya wala ko gagamit sa mga pulong nga makapaganiyak sa tao. Mga pulong nga magbilib ang tao sa ako, kundi wisdom of God, na dapat ang tao magtindog siya dito lang sa wisdom sa Ginoo. Amen. Ay amo na ang dako nga blessing mga kauturan. So I hope may ara kita na learn. Amen. Ngano nga si Apostle Paul gi-avoid niya ang magkaroon mga utod sa eloquent speech. Kay gusto niya abyan nga ang tao didto ra gyud magsalig sa Ginoo. Dili gyud sa preacher. Amen. And also ang truths i-reveal lang ni Lord through the power of the Spirit. And the natural man, unsaved man, receiveth not the things that are spiritual, but the spiritual man, he has discernment, judgeth all things, based on the Word of God and based on the truth of God. Kaya ang aton mga utod nga acid test, hindi aton wisdom, pulong sa Dios. Kaya kung natin makita, natin mabatian, Brad, asa na ito na mabasa? Ara ba na sa Bible? Truth ba na? Kaya dito basta-basta magbaton lang. Aton lang taon sa Bible ba na? Kaya di lang basta sa Bible. Kaya sinunag yambal. Para ba na sa aton panahon karon? Hindi siya nga truth. Kaya gapati kita abyan, tanan pulong sa Dios truth. Ay may ara lang ginatawag mga utod nga, anong tawag siya na? Please truth. Misplace truth. Puro truth na misplace lang. Wala na butang sa tama. Kanang kingdom, ara man na, truth man na. Pero sa aton ba na panahon karon? Hindi pa na applicable. So, ang tawag na misplaced truth. Okay? So, mga kabiyanan. Amen. So, I hope meron tang na-learn karon nga gabi. Amen? So, tindog ta please for our closing prayer. Let's pray. Gracious Lord, salamat for this evening. Salamat sa lesson nga imo gingamit si Apostle Paul nga amo ang nagsulat Lord sa Book of Corinthians. Thank you Lord kay damo kami na learn. Karon nga gabi nag-remind sa amon, naghambal nga hindi kami magsalig sa istorya sa tao, di kami magsalig sa kaalam sang tao. Kay ang kaalam sa tao nagadepende sa kalibutan Ginoo. Apang dapat dito kami sa kaalam nga halin sa Dios. The wisdom of God Ginoo. Thank you Lord sa Holy Spirit nga mo naga-tuytoy, naga-guide, nagapaintindi sa amon Lord. Kag salamat nga nakita namon ang truth, kag ma-appreciate namon ang truth,
bangod kay ara ng Holy Spirit nga amo Lord ang nagapaintindi sa amon. Kay sa amon kaugalingon wala kami knowledge, wala kami wisdom. But thank you Lord nga karon nag-abot sa amo ang wisdom because of the Holy Spirit. So thank you Lord, and we pray, dear God, nga damo pa kami mga truths, damo pa kami mga lesson in the coming days, coming weeks, na amat-amat namon makita kag ma-appreciate. Especially Lord, we are now in the series study about the book of 1 Corinthians. I-bless Lord ang chapter 3, kag mag-advance kami reading, chapter 4, chapter 5, para Lord may advance kami nga knowledge amay nga langit nun. Thank you liwat. All glory belongs to you Lord. Among ginabalik dira sa imo ang himaya kag kadungganan in Jesus name. Amen and amen. Remain standing.